Ka-Express, hatid namin ang tatlong malalaking balitang siguradong patak sa lahat ng mga basketball fans. Unang-una, magandang balita mula sa Japan dahil ayon sa mga ulat, ready na si Kai Sotto para sa kanyang inaabangang grand comeback sa October 4, ang opening game ng Kashigaya Alpha sa Japan B-League. Nakikita na muli si Kai sa kanilang ensayo at bahagi na siya ng rotation drills. Bagamat hindi patyak kung agad siyang gagamitin ng kanilang coach, malinaw na magiging mahigpit ang minute restrictions kung sakali man na siya ipasok dahil kagagaling lamang niya ng kanyang ACL injury. Well, ang mahalaga, balik kondisyon ni si Kai at kitang-kita ang kanyang dedikasyon na makabalik sa aksyon. Kay Sotto, ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang mahalaga para sa kanyang professional career, kundi napakalaking bagay din para sa pambansang kupunan na sabik siyang muling makita sa international stage. Samantala sa NBA, tuluyan nang nagsalita si Jordan Clarkson tungkol sa kanyang desisyon na lumipat sa New York Knicks. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na hindi lang ito tungkol sa kontrata o numero, kundi sa pagkakaroon ng pagkataong makapaglaro para sa isang franchise na kilala sa energy at matinding suporta ng mga fans. Ayon kay JC, excited siya sa bagong hamon at nakikita niya ang kanyang sarili na makakatulong sa New York Knicks bilang instant offense at leader sa kanilang bench unit. Ang paglipat na ito ay nagdala ng bagong sigla sa Madison Square Garden at inaasa magiging malaking party si JC sa kanilang kampanya ngayong season. At sa international scene naman, isang medyo masakit na balita para sa Gilas, Pilipinas. Bumagsak ang ating national men's basketball team sa ika-37 na pwesto sa latest FIBA World Rankings. Ang pagbaba na ito ay refleksyon ng naging resulta ng mga nakaraang tournaments at malinaw na nagpapakita na marami pang dapat trabahuin ang programa upang makabalik sa mas mataas na level. Gayunpaman, ito rin ay nagsisilbing hamon at paalala na kailangang magpatuloy ang pag-develop ng team chemistry, pagbuo ng mas matatag na core at syempre ang pagbabalik ng mga mahahalagang manlalaro gaya ni Kai Sotto para muling iangat ang bandera ng Pilipinas sa mundo ng basketball. Ka-Express, may magandang balita mula sa Japan. Ayon sa latest update mula sa camp ng Kashigaya Alpha, handa na si Kai para sa kanyang pinaka-hinihintay na pagbabalik sa October 4, ang opening ng kanilang Japan B-League season. Matapos ang halos 9 na buwan ng recovery mula sa ACL injury na nakuha ni Kai noong January, balik ensayo na siya at aktibong nakikilahok sa drills ng kupunan. Ang kanyang rehabilitasyon ay dumaan sa masusing proseso mula sa physiotherapy hanggang sa light shooting at conditioning at ngayon, unti-unti na siyang bumabalik sa competitive form. Bagamat hindi pa sigurado kung gaano katagal siyang gagamitin sa kanyang unang laro, malinaw na plano ng coaching staff na bigyan siya ng limited minutes para masiguro ang dahan-dahan at ligtas na transition mula injury rehab patungo sa full game play. Ang mahalaga dito ay hindi lamang ang kanyang pisikal na kondisyon, kundi pati ang kanyang kumpiyansa na muling makipagbanggaan sa loob ng court. Nakita sa practice na aktibong gumagalaw si Kai, nagpapakita ng kanyang mid-range shooting at court vision na kilala sa kanya, bagay na nagpapaalala kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinaka-exciting young big men sa Asia. Mahalaga ang pagbabalik na ito hindi lang para sa Kashigaya Alpha, kundi lalo na para sa Gilas. Matatandaang bago ang kanyang injury, nagtala si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds and 3.8 assists sa FIBA Asia Cup qualifiers. Mga numero na nagpapatunay na kaya niyang magdala ng laro sa international stage. Kaya natural lamang na mataas ang expectations mula sa mga Pinoy fans dahil ang bawat hakbang niya tungo sa full recovery ay hakbang din ito tungo sa posibleng pagiging unang homegrown Pinoy sa NBA. At kung magpapatuloy ang positibong progress ni Kai, hindi malayong makabalik siya sa prime form at muling makapagpakitang gilas sa mga scouts na matagal nang sumusubaybay sa kanya. Ang October 4 ay magiging simula ng kanyang bagong yugto, hindi lang comeback game kundi pagkakataon upang ipakita ni Kai na handa na siyang ipagpatuloy ang laban para sa kanyang pangarap at para sa bandera ng Pilipinas. Ka-Express, usap-usapan ngayon sa NBA World ang big move ni Jordan Clarkson matapos pirmahan ang kanyang kontrata sa New York Knicks. Sa unang pagkakataon, nagsalita na mismo si JC tungkol sa desisyon niyang sumama sa isa pang pinakamatandang franchise sa liga at ayon sa kanya, ito ay higit na sa basketball.
Binanggit ng PhilAmGuard na isa sa mga pinakamalaking dahilan ng kanyang pagpili ay ang kultura at tradisyon ng Knicks, pati na rin ang oportunidad na makapaglaro sa Madison Square Garden na itinuturing na mecca of basketball. At ayon kay JC, handa siyang tanggapin ang bagong hamon at nakikita niya ang kanyang papel bilang instant spark mula sa bench, isang bagay na kilala na rin siya sa kanyang career. Sa Utah Jazz, siya ang naging 6th Man of the Year noong 2021 at isa sa pinakamaasang scorers off the bench. Ngayon, nais niyang dalhin ang parehong energy at scoring punch sa Knicks na sabik nang makabalik sa Eastern Conference Elite. Dagdag pa ni Clarkson, malaking bagay para sa kanya ang suportang natatanggap mula sa mga Pinoy fans saan man siya magpunta. Kahit nasa New York na siya ngayon, dala-dala pa rin niya ang bandera ng Pilipinas at umaasa siyang ang kanyang tagumpay sa bagong yugto ng kanyang career ay magsisilbing inspirasyon sa mga batang Pinoy hoopers na nangangarap ding makapasok sa NBA. Ang perspektibo naman ng Knicks, malaking karagdagan si Clarkson sa kanilang depth, isang veteran scorer na kayang gumawa ng sarili niyang tira, bagay na matagal nang kulang sa kupunan. At sa pagpasok ng bagong season, aasahan siya maging leader ng second unit at makipagtulungan kina Jalen Brunson at Julius Randle para itaas ang level ng kanilang laro. Sa kabuuan, ang paglipat ni Jordan Clarkson ay hindi lang personal na hakbang para sa kanyang career, kundi isa ring makabuluhang storyline para sa Pinoy basketball community. Isa siyang paalala na kahit saan magpunta ang isang Pinoy player, dala pa rin niya ang pride ng buong bansa. Ka-Express, hindi gaanong magandang balita ang natanggap ng Philippine basketball community matapos inanunsyo ng FIBA ang pinakabagong world rankings. Bumagsak ang Gilas men's team mula number 36 papuntang number 37 sa world rank base sa official update na inilabas nitong Biyernes. Ang pagbaba ng rank ay resulta ng naging performance ng Gilas sa mga nakaraang international tournaments. Matatandaan na hindi nakapasok ang Pilipinas sa finals ng FIBA Asia Cup qualifiers at nakaranas ng ilang tough losses laban sa mga katunggali mula Oceania at Middle East. Malaking factor din ang pagkawala ng ilang key players dahil sa injuries at scheduling conflicts, kabilang na si Kai Sotto na hindi nakalaro dahil sa kanyang ACL injury at si Junmar Fajardo na abala sa PBA campaign. Sa ngayon, ang Gilas ay nananatiling pang-8 sa Asia region, kung saan nangingibaba pa rin ang Australia, number 4 sa world rankings, at New Zealand, number 23. Malinaw na malaking hamon ang haharapin ng kupunan sa darating na FIBA Asia Cup 2025, lalo na't nasa Group D sila kasama ang New Zealand, Iraq at Chinese Taipei. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.